Okay, isang mapagpalang araw sa ating lahat. At bago ako magpasalamat at bumati sa atin lahat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Boy Omay. Okay, sabi niya dito sabi niya, Sir, ano ang malfunction ng 45? Minsan pumapasok ang bala sa chamber, minsan hindi. Kalahati lang ang pasok niya. Nahuning naman ang chamber, hindi naman masikip, medyo maluwag nga, sir. May kalug pa nga ang barrel. Thanks, sir. Ito yung pinakang madaling gawin pero may technique. Naipaliwanag ko na ito pero mas gagawin ko mas maliwanag sa paliwanag ko ngayon dahil may mga videos na ako niyan. Pero tuturo ko talaga sa inyo ang pinakang niyan, dahilan kung bakit nagkakaganyan ng kaya lalo sa mga 1911, ito talaga ang maraming nagkakaproblema dito dahil nagkakamali ng pag-tune up ng kanilang mga barrel. So ayan, at bago ako magpatuloy ay gusto ko lang munang pasalamatan ang ating 37,765 to be exact na mga subscribers. Maraming salamat, bagaman medyo bumagal tayo dahil nga tayo nagkasakit at hindi tayo gano'ng nakapagawa ng mga videos, ay gusto kong pasalamatan yung mga nagdasal sa akin. At ako ngayon ay okay na, doktor lang pala talaga. At buti na lang hindi na uwi sa pneumonia o sa bronchitis yung aking Kaya makakagawa na tayo ng mga videos. Maraming salamat sa mga nagdasal, yung mga nagpabot ng pag-worry. Huwag po kayong mag-alala, malakas pa po si Pinoy Firearms Instructor. At magpapatuloy tayo hanggat kayo ay nandyan na sumusuporta sa akin, ay susuportahan ko rin kayo sa mga problema ninyo. At pasasalamatan muli natin ang ating mga sponsor na nagbigay ng pagmamahal dito sa ating mga estudyante na mga anak na single parent. Ayun yung ating GCash number. At mahinang kinita ng ating YouTube. Hindi pa tayo naka 5,000 kaya malaking tulong yung hindi ninyo pag-skip ng ads doon sa mga silent viewer natin. Okay, at pasalamatan natin yung ating mga sponsor. Shout out kina Alfredo Isidro Ordo Sipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jobel Platon, si Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, si Ombet ng Kia Motors, Kuwait, si Anthony Evangelista ng Pasay, merong ayaw magpakilala, tawagin na lang natin sa pangalang Adrian, at si Conrado Ilolailio, at si Jonard Diaz. Hindi po tayo tumitingin sa laki ng halaga. Ang importante po, may puso tayo ng pagtulong. Yung maliliit nating ambag, pag napagsama-sama yan, ay magiging sapat yan kahit sa isang estudyante lang. Dahil ang isang estudyante, ang budget sa akin ay 1,000 isang linggo. So 6,000 linggo-linggo ang binababa ng aking binabawas ko sa aking kinikita. Okay, pero masaya naman ako dahil ako nakakatulong. At sana maging masaya tayo rin sa pagtulong. Ayan, at sasagutin na natin itong katanungan ni Boy Umay. Okay, at babasahin ko lang muna dito yung ay kada linggo naglagay ang community spotlight ng weekly highlight of your most engaged audience member including your top comments. Ito yung nasa YouTube. So nangunguna si Boy Umay. Kaya pag nagtanong si Boy Umay, inuuna ko na kakaagad Alam na ninyo si Boy Umay ay 100 plus ang engagement niya sa loob na isang linggo. So may top talaga. So ito babasahin ko lagi ito. Si Boy Umay, si Miko Paul isa lang, si Raymond Vincent ay 38 at si Brian Bots ay 30. O si Rapi, mas mataas, 51. So, naglalagay sila ng 5 kada linggo. So, yan ang mga top highlight of your engaged audience member, including your top comment. Sila yung mga aktibo. So, yan ang babasahin natin. Dahil
Yan, kung gusto ninyong ma-shoutout, makipagkompetensya kayo. Siyempre, ang ating i-shoutout, yung talagang all support sa ating YouTube channel. Okay, yan. Ang pelto chamber, mga ka-trigger, ay hindi sa luag. Huwag yung pag hindi pumasok ang bala, ay sige, huning pa kayo ng huning. Bawas pa kayo ng bawas. Tinuro ko na sa inyo yung sa papel. Di ba tinuro ko na sa inyo sa papel? Tinuro ko na sa inyo yung magkakat lang kayo ng papel. Magkakat lang kayo ng papel na na 1 cm. Tapos ay ipapasok ninyo kasama yung bala. Pagka ganyan ang pumasok na ganyan yan, huwag na ninyong ihuning, huwag na ninyong paluangin. Lalong maluluko kayo, lalong magluluko ang inyong mga chamber. Ano ang problema? Yun ang sabi, yun ang tanong. Pagka yan, huwag na ninyo, basta yan ay ito lang, itong isang papel lang na ito, enough na yan. Para pumasok yung bala ninyo. Ngayon, may ibang problema yan. Huwag na ninyong, ay, siguro sige pa. Tinuro ko na sa inyo ito, napaka-importante nitong papel na ito. Na walang magtuturo nito kahit sino. Walang magtuturo nito sa inyo. Pag yan ay ganyan na at pumasok na, okay na yan. Ngayon, kung nilagyan ninyo ng isang papel at ayaw pumasok yung bala, ihuning ninyo. Ipalis ninyo hanggang sa ma-okay na. Pero once na ganyan na ang itsura niyan at pumasok na yung papel, stop na. Maliwanag. Stop na ang pagpapaluwang. May ibang problema ang inyong baril. Ngayon, ano ang problema ng inyong baril? Ito na. Papakita ko na sa inyo. Okay, para na. Ito ay hindi lamang sa ibang pistol. Ganyan na. Ang nangyayari sa inyong mga baril ay hap lamang. Kung hindi naman buntis yung bala ninyo, papasok yan. Kung hindi buntis, maliban lamang kung yung mga bala ninyo ay buntis. Kaya sinasabi ko sa inyo, titingnan ninyo yung mga bala ninyo, at isusukat ninyo di sa chamber bago ninyo iputok. Kung yan ay buntis, talaga hindi yan papasok. Dalhin ninyo yan sa sa kumadrona para umanak. Joke. Basta hindi yan buntis, papasok yan. Pero pag buntis yan, wala tayong magagawa. Alangan naman buntis yung bala, ito naman paluluangin mo. Pagpapalit mo isang bala mo sa yung barrel, hindi naman yun. Ang sinasabi kong pagsusukat ng bala ay original na bala, manufacturer load. Okay? Yun ay pansusukat ninyo. Baka naman ang pinasukat ninyo ay yung buntis na bala, di nasira yung barrel ninyo. So anong problema? Ito na tayo. Okay. Yung mga walang ramp. Pag yung ramp na yan ay umabante ng malaki, tandaan ninyo, pag umabante yan ng malaki, ganito ang itsura ng bala ninyo. Ganyan. Nakaganyan. Yan. Dahil yung ramp ninyo ay pumasok. Pag yan ay tumukod ito doon sa taas at hindi na itaas nitong ramp, itong bandang huli, ganyan ang itsura ng nakaganyan. Nakaganyan yung inyong bala. Hindi pumapasok, kalahati lang. Dahil nga pasok na yung umabante na yung ramp. Okay. Ang tanong doon sa mga walang ramp, 1911. Ito naman. Ito hindi ito 1911 ha. Ito papakita ko lang sa inyo. Hinubad ko na nga itong baril na to eh. Yan, yung bala na ganyan. Lalagay natin ha. Lalagay natin sa magazine yung bala. Ayan. May bala na yan para mas malinaw. Buyumay. Ito na ang problema mo. Ito ay ito ay ikukwento ko lang, naging problema ito nung isang kaibigan kong pulis na may-ari siya ng beer house. Hindi ko nababanggitin, military yung pumasok ng gulo sa kanyang nagkainkwentro sila. Buti ka mo, yung unang putok niya, tinamaan niya. Ay, yung pangalawang putok ay jam. Buti nakapasok siya sa ilalim ng lamisa. Nakapasok siya sa ilalim ng lamisa. Marunong yung kaibigan ko pulis. Nag-jam. Nag-ano siya. Ay, buti umatras. Yung kanyang tinamaan.
siyempre, self-defense yung kanya. May Armalite nga yung naunahan niya eh. Hindi akalain na meron siyang service pistol nandito. May Armalite, nagawala doon sa loob ng kanyang beer house, establishmento. Yun ang nangyari. Kaya nung ako yung nagbakasyon, tuwan-tuwa, pare. Ganun ang nangyari. Sabi ko, naku, buti na lang kako na umatras yung kalaban mo. Ganito, nung tinignan ko yung baril niya, ito na ang problema. Di ganyan. Kasi ganito yan. Kung bakit nagiging ganon. Yan kitang-kita ninyo. Papasok yung bala na yan. Doon. Lalayan natin. Yan papasok yung bala na yan doon. Makikita ninyo. Yan. Ganyan. Ngayon, pag mababa na yung ramp, nakatukod na yun doon sa taas eh. Hindi na abante yan. Hindi na abante. Nakaganyan na yan. Kumbaga, nag-lock na yan dyan. So, yung mga 1911, na walang wag ninyong babawasan ito. Ito ang gawin mo, Buyumay. Itong parte na to, yung doon una tumatama yung head eh. Doon una tumatama sa mga 1911. Diyan unang tumatama yan eh. Ngayon, pag ito'y mababa na ito, yun ang nagiging problema. Hindi naangat yung puwit ng bala. Hindi naangat. Kumbaga parang bintana, nakatukod na. Alam niyo yung mga bintana nung sinauna na tinutukuran na gano'n? Nakatukod na yun. Parang yung tukod doon, naalala ko yung mga nasa bukid pa eh. Yung mga bintana, yung igaganon, tapos lalagyan ng tukod rito. Ganon, parang yung nakatukod na yung bala mo. Nakaganyan na. Nakaganyan na. Dahil ang akala ninyo, kaya hindi pumapasok, ito yung mga ramp ang babawasan ninyo. Ngayon, anong gagawin ninyo? I-rebuild ninyo yung parte na yan. I-rebuild ninyo yan. Mas maganda, TIG-weld. Para hindi masyadong bugbog. TIG-weld o MIG-weld. Kasi pag acetylene yan, mababagang masyado. Masisira naman ang distimplang bakal ninyo. TIG-weld o MIG-weld. Kung magaling yung electric welder ninyo, pwede rin. Pero mas kontrolado kasi ang TIG at saka MIG pag sa mga pagre-rebuild ng maliliit. Pwede yan sa mga ramp. Sa mga naman, ito may build up na ito. Ito na-rebuild ko na to eh. Pero aluminum to. Ito na-rebuild ko na to. Ganun ang nangyayari diyan. Ito naman ang i-rebuild ninyo. Okay? I-rebuild ninyo yan para umangat-angat ng kaunti. At siyempre, para mas maganda, siyempre, gagamitan ninyo ng round pile yan. Ha? Siyempre, gagamitan ninyo ng round pile yan. Kung mas maganda, kung meron kayong mga dream mill. Kasi ang dream mill, may mga bala na ganito. Yan ang ipangano ninyo yung dulo dyan. Ipangpapalis ninyo para mapatay. So, maliwanag. Yan, technique na yan ay technique na ipinaglilihim na sa akin lamang ninyo makukuha. Yan. Malaking tulong ko na sa inyo yan. Yun ang mga problema. Kaya ang sabi nung iba, batangalin daw ang 1911. Hindi po. Tinisting yan, 6,000 rounds. 6,000 ni isang malfunction. Hindi nangyari. Ang nangyayari lang, babalahan ninyo ng mga reload na bala. Magkakaproblema sa reload. Ang pagbibintangan ninyo, yung baril ninyo. So yan, huwag kayong tira ng tira. Magtanong kayo kay Pinoy Firearms Instructor. At maraming salamat sa inyo. Okay, sana marami pang magbigay sa ating sa ating GCash para hindi problema yung ating mga bata. Okay, tangin niyo Pinoy Firearms Instructor. Sana kinapulutan ninyo ng aral. Malakas ng boses ko ha. At makakasa kayo, gagawa na tayo ng mga video. Ay, ipapaalala ko lang, yung yung may nagtanong, nasisira daw yung bolt nung kanyang R4 ba yun? Sabihin ninyo kung ano yung nasira sa particular sa bolt. Ano yung nasira? Extractor ba? O anong klase ng pagkasira? Hindi yung nasabi na sira. Ay, anong klase ng pagkasira? Para masagot ko, mahirap na may nasira. Parang, sir, sira yung sasakyan ko. Anong parte ng sasakyan mong, halimbawa, nasira yung
nasira yung makina mo. O ano? Umaandar ba? Hindi umaandar? O ano ba? Palyado ba? O alin parte yung nasira doon? Extractor ba? Yung bang dulo ay nabusalsal ba? Yung bang kung ano man yung paliwanag ninyo para hindi ako nahirapan ha. Boses ko. Okay, ito ang inyong Pinoy Instructor. Hanggang sa muli. Tanong lang kayo at sasagutin natin yan sa abot ng ating maliit na kalaman. Thank you very much. Taglamig na mga kababayan. Ingat po tayo. God bless us all.